Pauwi na nga ako ng poblasyon pero bago nga ako umuwi, nagpalagay muna ako ng lashes kay Rinalyn. Kasi yung nilagay sa akin na lashes ni Jinea last week pa, medyo naglalagasa na yung sa may kaliwa. Although yung kanan medyo okay pa siya pero tinanggal ko na rin siya para nga magbalance. Medyo tinatamad pa nga sana akong bumalik ng poblasyon pero kailangan ko na rin talagang umuwi. Alas 2 na nga ako nakarating dito sa Alabang. Dumaan nga muna ako ng BPI para nga mag-withdraw. Buti na nga lang nga din at nakaabot pa ako sa cut-off kasi hanggang 2:30 lang din sila tumatanggap. Wala pa naman akong ATM para nga mag-withdraw sa kahit anong ATM machine. Hindi ko na rin din kasi talaga pinush na magkaroon ng ATM nga para nga maiwasan ko ang kaka-withdraw. Charot. Pagdating ko naman sa bahay, kinagabihan nga, lumabas nga kaming dalawa ni Geraldine. Pupunta naman kami sa may bodega ni tatay. Bibili nga ako dito ng alak kasi nga bibinyagan na yung pamangkin ko. At ako na nga yung sumagot ng alak. So yun, nagkakantsawan lang nga kami. And nagwagi naman yung kapatid ko na si Rinalyn na bibilan ko nga siya ng alak. So yun, minsan lang din naman mangyari yun yung ganun na kantsawan. Bumili nga ako dito ng 5 piraso. Yung isa nga kay Merinel nga yan. Kasi gusto daw nga niyang idagdag sa bibilihin ko. Alfonso nga yung pinabibili nga nila. Sabi ko nga sa kanila, mag-gin na nga lang sila para madami, isang kahon pa ang mabibili. Pero mga choosy nga sila at ayaw pa nila ng gin. Pag uwi naman namin ng bahay, ngayon na nga namin gagawin ni Geraldine yung pita. So yun, magtatry nga kaming gumawa kasi balak nga namin gumawa ng shawarma. Ito nga yung mga panangkap na to, yung binili ko nung nakaraan sa palengke. Ngayon ko lang nga gagawin kasi nga pumunta nga ako ng suka. Ako na nga yung gumagawa din, si Geraldine nga tumitingin nga lang nga siya sa akin kung paano ko ginagawa. Pagkalagay ko nga lahat ng harina, si Geraldine na nga yung pinahalo ko. Sabi ko nga sa kanya na siya na yung magmasa kasi nga ang haba ng kuko ko. Almost 2 hours din nga namin ginawa to kasi may mga rest ng 1 hour yung harina. Para nga umalsa yung ginawa naming do. Nung bandang huli ako na nga yung nagtuloy kasi hindi naman siya masyado nang mamasahin. Buti na nga lang nga at meron akong nabiling rolling pin dun dati sa Japan. Hindi ko rin din nga akalain na magagamit ko nga din to dito. Nakatago nga lang nga din to dun sa may kahon. Mga 9:30 na nga kami natapos. Then sinimulan ko na nga siyang painitin nga dito sa may kawali. Tuwang-tuwa nga ako nung nagpo-form na nga siya. Medyo makapal nga lang nga din yung pagkakagawa ko pero pwede naman to i-improve sa mga susunod pa kapag gagawa na nga ako. Then nagisa nga din si Geraldine ng sardinas kasi wala kaming ibang dilata dito sa bahay. So yun nga yung sinubok namin at sarap na sarap nga yung dalawang bata. So yun nga, pwede na rin nga siyang gawing pang shawarma. Ground beef na nga lang nga yung kulang. Nakatatlong pita din nga kami ng kain. Sobrang nabusog nga din kami kasi nga kakakain nga lang nga din namin ng kanin. Then eto pa nga, mabigat din nga sa tiyan kasi nga harina. Si Tantan nga at saka si Talia nagustuhan nga nila ng sobra. 8 pita nga yung nagawa ko sa 3 cups pero pwede pa namang maging 10 yun. Kasi nga ang kapal ng pagkakagawa ko. Yung hindi nga namin nakain, nilagay namin sa fridge. Kasi pwede naman tong initin ulit kapag gusto nga ulit kumain ng ganito. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!